Exodus 28, verse 1 to 7. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na bigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila: ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurdahan, ang turban at ang sinturon. Itatahirin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangan napakaganda ng pagkakaborda nito. May dalawang parte ito, likod at harapan, at pinagdugtong ng dalawang tirante sa may balikat. Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ng Exodus chapter 28 verses 8 to 14. Kabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ube at pula at hinabing telang lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel. Tig-anim sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipakabit mo ito sa lalagyang ginto. Ikakabit ito sa tali sa balikat ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 anak na lalaki ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang patungang ginto at 2 nilubid na ginto na ikakabit mo sa 2 patungan. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 28 verse 15 to 22. Gumawa ka rin ng pektoral na gagamitin ng pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Buburdahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang, kulay asul, kulay ube at pula, at telang lino. Gawin mo itong parisukat at magtataklob 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Lagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz, at carbunco. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro, at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata, at ametista. At sa ika-4 na hilera ay berilo, cornalina, at jasper. Ang mga ito ay kakabit sa patungang ginto. 12 lahat ang batong gagamitin upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikabit mo sa pektoral. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 28 verse 23 to 30. So, basahin po natin. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa taas. At dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikabit naman sa 2 patungang ginto na nasa
tali sa balikat ng ephod. Sa gawing harapan, kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba. Sa bandang loob, malapit sa ephod, gumawa ka ng 2 pang-argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tali sa balikat ng ephod, sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ng pectoral at ang argolya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ang kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron. Pagkaharap niya kay Yahweh, tuwing siya'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Amen po. Mabuting salita ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 28 verse 31 to 37. Gumawa rin kayo ng damit na ilagay sa ilalim ng ephod. Ito yari sa telang kulay asul. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo. Lalagyan ng tupi ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro. Upang hindi matastas, gagawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari lamang sa kulay asul, kulay ube at kulay pula, at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lagyan mo ng kampanilyang ginto ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hanay na magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang pari, upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y papasok at lalabas sa dakong banal ni Yahweh. Sa ganoy, hindi siya mamamatay. Gumawa ka rin ng isang palamuting ginto na may nakaukit na ganito, inilalaan kay Yahweh. Itali mo ito ng lubid na asul sa torbante. Yun lamang po. Amen. Yan, continue na po natin sa Exodus chapter 28 verse 38 to 43. Sabi po dito, 38. It will be on Aaron's forehead and he will bear the guilt involved. In the sacred gifts, the Israelites consecrate whatever their gifts may be. It will be on Aaron's forehead continually so that they will be acceptable to the Lord. 39. Weave the tunic of fine linen and make the turban of the fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer. 40. Make tunics, sashes, and caps for Aaron's sons to give them dignity in honor. 41. After you put these clothes on your brother Aaron and his sons, anoint and ordain them, consecrate them, so they may serve me as priests. 42. Make linen undergarments as a covering for the body, reaching from the waist to the thigh. 43. Aaron and his sons must wear them whenever they enter the tent of meeting or approach the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants. Amen.
bless po everyone. Shalom.